Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin o sa anumang paraan. Huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumisigaw. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan, tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba, mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. God bless you at patuloy kayong sumusubaybay sa mga programa ng TV Maria, lalong-lalo na itong ating salita ng Diyos, salita ng buhay. Amen. Pagpalain kayo. God bless all of you. Ngayon, ano naman po ang mensahe ng Panginoon para sa atin? It's about getting angry. Sa gospel, ang Panginoon galit. Ang Panginoon mainit ang ulo. Ngayon, ang tanong, di ba kasalanan na magalit? Di ba kasalanan na maging mainit ang ulo? Di ba kasalanan na maging magagalitin? Depende. Pwede tayong magalit kung may tunay na dahilan para magalit. At doon tayo magagalit sa tamang dapat pagalitan, sa tamang panahon at sa tamang lugar para hindi naman magkasala tayo. Yan. At ito po
ay makikita natin sa Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, lagot kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagbalat kayo. Di ba may kanta, balat kayo pala ang buhay sa mundo, nakangiti, ngunit hindi totoo. Mga balat kayo, eskribo at mga pariseo. Bakit? Kung ano-ano ang mga taxes na binabayaran ninyo, subalit kinalilimutan ninyo ang mas mahalaga dyan. At ang mahalaga dyan ay awa sa kapwa at tunay na debosyon at katapatan sa Panginoon. Subalit, ang mga bagay na ito na dapat inyong ginawa, sabi ng Panginoon sa mga eskriba at pariseo, ay kinaligtaan ninyo. Yun, mga bulag kayo, nagtuturo kayo, pero hindi naman ninyo sinusunod ang sarili ninyong aral. Yun. Ang sabi niya, kayo mga eskriba at mga pariseo, mga hipokrito kayo. Sapagkat linis kayo ng linis ng panlabas ng mga plato, mga inumin, yung mga cups, baso, tasa, subalit kinaliligtaan ninyo maglinis ng kalooban. Sa loob naman puno ng karumihan, puno ng kasalanan, paghuhusga sa kapwa. Ang sabi ng Panginoon, maglinis muna kayo sa panloob. At pag nalinis na ang panloob, lilinis na rin ang nasa labas. Sapagkat, sabi nga ng iba, our external appearance is just the internal manifestation of what is inside. Ang ating panlabas ay depende sa ating kalooban. Kung masaya ang kalooban, masaya ka rin sa labas. Kung malungkot ang kalooban, malungkot ka rin. Kung mahina ang kalooban, mukhang mahina ka rin. Ganyan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya, ulitin natin ang mga aral, huwag tayong doble kara sa Panginoon. Lalong-lalo na sa ating mga mapagdasal. Dasal ng dasal, hindi naman nagpapatawad sa kapwa. Attend ng misa, husga naman ng husga sa kapwa. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Huwag maging mapagbalat kayo. Maging totoo sa harap ng Panginoon. Kung makasalanan, aminin. Lord, makasalanan po ako. Pasensyahan po ninyo ako at patawarin at tulungan po ninyo ako magbago ng buhay. Lord, madamot po ako. Hindi po ako matulungin sa kapwa. Tulungan po ninyo na ang puso ko ay tumibok, hindi lamang una higit sa lahat para sa iyo, kundi para na rin sa kapwa. Ayaw ng Diyos sa mga ipokrito. Gaya ng narinig natin sa Ebanghelyo. Ang gusto ng Panginoon ay ang tunay na kalooban natin ay malinis, matapat, mapagmahal, may debosyon sa Panginoon, may tulong sa kapwa. Malinis, hindi mapaghusga, at hindi nakakalimot sa Panginoon Diyos. Huwag kalilimutan ang tungkulin sa Diyos, pagdarasal, pagsimba, paggawa ng mabuti sa kapwa. At ang lahat ng ito ay dapat gawin with sincerity, sinseridad, makatotoo, at bukal sa loob, at bukal sa puso nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kapwa. Amen.